Seryo, apreser. Maging matalino po tayo mga kapatid. Ginamit nila lang sina Senator Jinggoy at Senator Bong Revilla as diversionary tactics para maalis ang focus natin sa kasalukuyang issue ngayon. Ano ba issue natin ngayon na kaya di lumalayo si Agnas kay BBM, takot ipakulong. Kaya di lumalayo si Agnas. Sino ba si Agnas? Yuni. Si Senator Bato nakitang nag-iihaw ng sariwang mga isda sa tabi ng dagat. Inggit na naman kayo. Ang sarap niya, sariwang isdang inihaw. Naku, yan ang mga namimiss ko eh. Yung mag-iihaw ka ng isda sa kahuhuli lang sa dagat. KB just got home from Sabungan. Hindi ah. Na pasabong-sabong ka na lang, Justin ah. Balato. Napansin nyo ba na tahimik mga anti-Duterte ngayon sa issue ng $60 billion, a billion sa PhilHealth? Sa tingin nyo saan kaya kukuha? Hindi, pinagmamalaki nga nila eh. Na sila daw yun, hindi daw yun Duterte. Nag-iiyakan daw tayo sa 60 billion. Ba't naman kami iiyak? Tuwan-tuwa nga kami. Di ba? Natutuwa po kami kasi may 60 billion na pinasosoli. Natutuwa kami kasi meron ng pwedeng sampahan ng kaso yung mga taga-Malacanang. RM, bakit naging brown na ang puso mo? Wow, romantic moon. Like po tayo. Kulang pa sa kaluluwa nila kabayaran. Hindi naman. Kulang pa ang kaluluwa. Oh, wag po kayong mahiyang mag-likes at magpakape ha. Yung may mga pangpakape, wag po kayong mahiyang magpakape. KB, nagbibilang pa po. Bakit boss fake news yung nasa Abante about Recto? 'Di ba ibang broadsheet yun din report? Opo, hindi po inabsuelto ng Supreme Court si Recto. Wala pa po kasi wala pa naman nagsasampa ng reklamo. Ang sagot po ni Ting ay hindi sila makakapagkomento dahil hindi naman yan yung ganun ng mga spokesperson. Ang sinagot po ni Ting dyan, sila po ay hindi pwedeng magkomento dyan dahil hindi naman yan yung kaso ikinaso. Wala naman nagsampa ng kasong kriminal kay Recto. Bakit naman sila magkokomento ng sa kaso ni Recto wala pa naman nagsasampa ng kaso? Yun po yung ibig sabihin nun, hindi po inabsuelto si Recto. Pag may nag-file po ng kaso kay Recto dahil sa paglabag sa saligang batas nung nilipat niya yung pondo, yun po, doon lang po nila anong tawag doon? Lilitisin si Recto. Tandaan nyo, korte po yan, hindi po sila politiko. Korte po sila kung ano lang po yung dinulog sa'yo sa korte mo, yun lang po ang pagpapasya nila. So ang pinagpasyahan lang po nila kung legal ba o kung illegal ba yung kuha ng budget sa PhilHealth. So illegal. Tatay Badong, tuloy-tuloy lang sa pagla-live kahit konti viewers. Pahiyang lang. Andito kami mga parokyano mo. Minando. Badong, dapat pa ba tayong maniwala sa SC kasi left and right silang magsabi na illegal ang constitutional tapos yung pinagsabihan nila wala namang pakialam, tuloy pa rin sa kanilang ginawa. Q na nga yun eh. Ibig sabihin, nagbibigay na nga sila. Illegal yung ginawa. Ano dapat ang gawin ng mga mamamayang Pilipino? Sampahan ng kaso yung mga illegal. Sa ponensya ni Lazaro, nakalagay na sa 2026 budget ilalagay yung ibabalik na 60 billion. Yun na nga po. Bakit po ganun? 'Di ba? Bakit po sa atin sisingilin? Hindi ba dapat? Hindi ba dapat na hindi sa mamamayan? Ang kahulugan po sa atin ng pagsusoli, isosoli mo yung kinuha mo. May ponensya po declare ni Lazaro na hindi unconstitutional yung certification ni BBM na urgent yung GA bill.
Raul Rafael. Kung sa ponensya po, kaya nga po ito concurrent. Bagamat sumasang-ayon siya kaya 15 eh, 'di ba? Sumasang-ayon po si Leonen na dapat magsoli. Pero meron po siyang pananaw, meron po siyang pananaw dito po sa pagdedeklara ng urgent. Hindi po to dissenting opinion eh. Nagko-concur po siya na dapat isoli, illegal o unconstitutional yung pagkuha po ng budget. Pero meron po siyang ibang puna. Sinasabi pa rin niya na si BBM po ay nagkaroon ng grave abuse of discretion sa pagsasabi ng urgent. Okay? Hindi ko po sinasabi na ponensya po na ang nagsulat po si Leonen. Si Leonen lang po yung concurrent na ano niya, anong tawag dito? Concurrent opinion. Concurrent opinion ni Leonen ay nagkaroon si Marcos. Meron po talagang ganun. Iba pa yung dissenting opinion. Pag dissenting opinion naman po, tutol ka dun sa naging pasya ng mayorya. Pero yung concurrent po, sumasang-ayon siya sa pagpapasya ng mayorya. Pero sa tingin niya, nag-commit pa rin si BBM ng grave abuse of discretion. Okay? Kaya kung may taga-Supreme Court na nagsasabi nun, pwede mo sampahan ng kaso na impeachment kasi para lilitisin nyo kung sa tingin ng mga senador. Iba naman kasi yung tingin ng Supreme Court at senador eh. Eto po, ginugol ko na yan eh para hindi ako malito eh. Okay. A concurring opinion is a separate judicial opinion from a judge that agrees with the majority's final judgment on a case but disagrees with the legal reasoning used to reach it. So ibig sabihin, nagkakasundo sila na illegal yung pagta-transfer ng budget pero meron siyang sariling opinion na hindi lang yun yung illegal. Illegal din mismo yung pagsasabi ni Marcos na dapat ano na nga yun? Yung pagsasabi ni Marcos na urgent yung bill na yan, hindi siya sang-ayon na dapat sinertify ni BBM na urgent. Yun yung ibig natin sabihin. Tuloy lang ang laban, Sir Buds. Salamat sa paglilinaw sa fake news at salamat sa pagpapaliwanag sa mga makabuluhang issues. God bless. Opo, fake news po yan. Paano po nila idedeklara na absuelto si Recto? Wala pa namang kaso si Recto. Diba? Ang inaabsuelto lang yung mga kinasuhan. So this time wala pa pong kaso. Pagliliwanag lang po sa ponensya ni Lazaro, nakalagay na hindi ang constitutional yung certification ng budget bill ni BBM. Yung kay Leonen, separate opinion niya lang yun. Opo, tama po kayo. Kaya po kung current opinion, yung pinaka-main na pinagbotohan nila, yung pinaka-main na botohan kasi, kung unconstitutional ba yung pagta-transfer ng pera ng PhilHealth. Unconstitutional. Okay sila doon kasi 15-0 eh. Ibig sabihin lahat bumoto na unconstitutional. Pero may concurring opinion, kakaiba yung opinion niya doon po sa grave discretion, grave abuse of discretion pagdating po sa pag-certify na urgent yung 2023 2024 national budget.
Malinaw po yun. Nagkakasundo po tayo riyan. Wala po tayong pagkokontrahan. So, ibig sabihin po, pag Supreme Court Justice ka, pwede ka pa rin sumulat ng ibang opinion. O, pag, kunwari, ang naging botohan, 13-2. Yung dalawa, pwede pa silang, ang tawag naman doon, dissenting opinion. Hindi, bakit sila tumututol sa naging pasya na majority? Ito naman, 15-0 nga, kaya concurring. Bagamat umaayon ako, meron akong hindi inaayunan. Ito nga yung pagse-certify ni BBM na urgent yung bill. Pero the rest, okay sa kanila. Lalo na yung ponensya, yung nagsulat. Kumusta na si Senator Bonggambilya? Osbas, hindi yata dollar. Pagliliwanag lang po, yan. Bukbok. Tama po yung paliwanag nyo. Yun, ano yung dissenting opinion? Sino may dissenting Tatay Badong? Wala pong dissenting kasi 15-0 eh. Pag dissenting opinion naman, kinokontra mo naman yung opinion ng mayorya. Halimbawa po, pag 13 to nga, dissenting ka naman. Kinokontra mo. Pwede ka pa rin magpaliwanag. Bakit mo siya kinokontra? Kasi pinag-aaralan po yan, pati yung mga dissenting opinion, pati po hindi dissenting opinion. Romantic Moon. Thank you very much sa 50 British pound. Sino ba yung nagbigay ng British pound? Ayaw nga pala. Correction, hindi po dollars yung binigay ni Glenn Llarena, kundi 499 pounds. Hanggang criticize lang ang SC, very disappointing. Hindi po sila nag-criticize. Elijah, nagpasya sila. Illegal yung ginawa nila Recto. Bakit nag-criticize? Pinagpasyahan po nila na illegal po yung paglilipat ng pondo. Sila po nagdeklarang illegal. Hindi po sila nag-criticize. Hindi po nag-criticize lang. Ngayon, kayo kung gusto po ninyo, sampahan nyo po ng kaso si Recto. Ako kasi wala akong pera eh. KB, kape lang po yun, walang asukal. Boss Vance, bakit ganun? Sabi isosoli ang nangyari, pinalitan lang. Eh yung kinuha nila na 60 billion na madaling salita, nasaan na yung kinuha nila na 60 billion? Di pinampatayo po ng mga flood control project. Doon pa rin nauwi, sa flood control pa rin. Tatay Badong, bagong pauso si Bukbok, pulong duwag naman daw. Oo nga eh. Alam mo naman yan, Tokmol. Sorry JCC, akala ko magaling ako. But long time hindi ko alam magpakape. Ikas lang. Pinalitan ko pa CP ko kasi I thought something wrong. But ganun pa rin. Boss Badong, humihingi ng dasal sa iyo si Bong Revilla sa kaso niya. Malinis daw siya, di siya korap. Eh, hayaan na nating korte magpasya. Hindi ako sigurado. Hindi ako sigurado kung malinis talaga siya. Ang masasabi ko dyan. Paano yan, boss? Tatapusin na daw ang ICI, ang investigasyon sa flood control scandal, tapos na daw. Eh, alam mo, Rob Jal, wala naman talagang silbi yung ICI in the first place. Ano lang yan, parang propaganda lang yan na may ginagawa kami laban sa korupsyon. Yun lang po ang pinakapapel ng ICI. Pero actually, wala. Sabi nga, wala namang ngipin. Wala. Eh, para saan yan? Wala palang ngipin. Wala lang. Create lang siya para magkaroon lang po ng isipin ng tao, may ginagawa si BBM laban sa korupsyon.